Mga kabayan, sa wakas, umaksyon na ang Korte Suprema sa petisyon ni Vice President Inday Sara Duterte na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya na inihain ng Kamara. Sa petisyon ni VP Sara, iginiit niya na nilabag ng Kamara ang patakaran na nagbabawal sa impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng gobyerno na higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Dahil sa ginawang aksyon ng Korte Suprema pabor kay VP Sara Duterte, inatasan ng kataas-taasang hukuman ng Kamara, partikular ang House sa Secretary General na si Reginald Velasco maging ang Senado na magpaliwanag at magsumite ng kanilang komento sa loob ng 10 araw. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Sa isang pahayag, ibinunyag at sinabi ni VP Sara Duterte na karamihan sa mga kongresman na pumirma sa articles of impeachment laban sa kanya kung saan ay hindi umano nila ito binasa at ang tanging dahilan ng kanilang pagpirma ay ang kapalit na milyong pisong halaga mula sa kanilang pinuno na si Speaker Martin Romualdez Jr. Yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Samantala, iginiit naman ni Senate President Chis Escudero na hindi na kailangang mamagitan pa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Senado at Kamara sa usapin ng impeachment case kay VP Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi sila magka-level sa issue, kaya hindi dapat pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magka-level sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? Nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Kaugnay naman sa interim release na hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte, umaasa at naniniwala ang kanilang mga legal team na mapagbibigyan ng ICC ang kanilang petisyon. Ayon kay Roque, pwede itong ikonsidera ng ICC dahil sa edad ni FPRRD kung saan ay nasa 80 years old na ito at marami ng nararamdamang sakit. So ang aking fearless forecast, pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit, kapag may, pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay namatay habang nakakulong. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Bagamat napipinto o malapit na matuloy ang isasagawang trial sa kaso ni VP Sara Duterte, tuluyan na kaya itong mapapatalsik sa pwesto o mauuwi sa pagkabasura ang naturang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pag-usapan po natin ay yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong na motion para po magkaroon ng provisional liberty si Tatay Digong. Now, ang proseso po medyo may pagkakaiba sa domestic courts natin. No? Dahil ang domestic court natin, ang provision ay except sa mga heinous crimes, lahat ng mga krimen ay po pwedeng mapiyansa. No? Kasi yung karapatan ng nasasakdal para magpiyansa para panandali ang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanilang mga guilt ay garantyado. No? Now, dito po sa ICC, wala namang ganyang provision. Kaya lang, ang meron ay yung practice ng hukuman. At ang practice ng hukuman talaga ay parang practice din ng mga hukuman sa Pilipinas. Bagamat ang Pilipinas nga, meron tayong statutory basis at constitutional basis. No? Except in heinous crimes, no? Where the evidence of guilt is strong, bail is a matter of right. Now, walang ganyang provision, pero sa patakaran po ng ICC alone, ang ICC hindi po nagbibigay ng provisional liberty so far sa kahit sinong nasasakdado sa tinatawag nating core crimes. At ang core crimes nga ay yung war crimes, crimes against humanity, yan naman po yung dalawang linilitis ng ating ICC. No? At syempre, ang ating Tatay Digong ay linilitis para sa crimes against humanity. Now, having said that, at saka ang track record ng hukuman po, wala talaga silang binibigyan ng provisional release, hindi gaya po nung UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, na halos lahat po ng akusado ay binigyan ng provisional release. No? At yung mga akusado ay umuuwi kapag walang hearing at bumabalik lang sa dahig kapag mayroong pagbibista. Dito sa ICC, wala pa pong nabibigyan ng provisional liberty na akusado ng core crime. Ang mga nabibigyan lamang ay yung mga akusado ng mga tampering of evidence, mga harassing witnesses. So yung pagdating po doon sa tinatawag nilang offenses against administration of justice, yun na po yung nabibigyan ng provisional liberty. Pero ano sa tingin ko? Well, sa tingin ko naman po, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong 80 anyos na nasasakdal sa hukuman. Alam niyo po kasi ang ICC, bagamat hindi pa sila namamatayan ng akusado, mayroong isang akusadong namatay. At ito po yung si Milosevic, no, leader dati ng Serbia, kung saan namatay po siya sa same kulungan ni Tatay Digong, kung di ako nagkakamali. Kasi siya po linilitis noon ng UN War Crimes Tribunal for the Yugoslavia. No? At yung araw na siya namatay, nagkataon nandun naman po ako sa Belgrade, no, yung kapital ng Serbia. At talagang nakakataas balahibo dahil nung araw na inanunsyong namatay itong si Milosevic, abay maririnig mo yung hiyaw ng mga taong bayan. No? Kaya medyo na-nervous po ako ng araw na yon at napaaga yung alis ko ng Serbia kasi feeling ko baka magkagulo. No? So, hindi po yan nakakalimutan ng ICC na magharumentado ang taong bayan sa Pilipinas kapag may mangyari kay Tatay Digong. At siyempre, si Tatay Digong ay 80. No? Alam naman natin na meron din may mga sakit ng 80 anyos at posible na may mangyari, no? Na ayaw nilang mangyari muli dahil talagang nagwala yung mga tao sa Serbia nung namatay si Milosevic. No? Now, marami nagsasabi, saan? Well, hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan. Kasi kilala naman natin ang mga kulto ni Joma Sison at nagsani puwersa na sa Dilawan, no? At saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman yung Hollander na nagpapakalat ng fake news palagi. No? Dahil dyan sila magaling, no? Sa mga letter writing campaign para tutulan. Kaya intindihin nyo na lang kung bakit redacted or hindi inaanunsyo sa publiko yung bansa na tumanggap na sa kanya. Pero emphasize ko lang po, hindi yan Malaysia. Bagamat nanggaling doon si Inday Sara, ang speculation is doon nga magpapaprovisional liberty si Tatay Digong. Hindi po. Kasi kinakailangan, unang-una, miyembro pa siya ng ICC para meron siyang katungkulan na ipatupad kung ano may mga kondisyones na i-impose ng korte para sa provisional release. No? At siyempre, kung siya na may isang hindi na miyembro ng ICC o hindi miyembro ng ICC, walang dahilan para tumupad sa katungkulan yung bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Ang masasabi ko ay yan ay miyembro ng ICC at siguro naman dahil sa kalagayan ni Tatay, yan ay dapat nasa Asia. Now, titignan nyo na lang yung roster ng ICC. Konti lang po ang members sa Asia. At ang mga pinaka-prominent members
ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. No? Pareho silang nagkaroon ng mahistrado na nahalal bilang presidente ng International Criminal Court. At hindi rin malayo po sa Asia ang bansang Australia. At ang Australia palaging meron po yung judge din. Hindi lang sa International Criminal Court, pati po sa International Court of Justice, no? Sa ICJ. Ang kaisa-isang bansa na miyembro ng ICC ay Cambodia, no? Pero hindi ko po alam kung papayag naman ng korte sa Cambodia dahil alam naman natin ng estado ng judikatura at katarungan dyan sa Cambodia. No? So, pero anyway, yan po yung mga possibilities. Bagamat hindi ko po talaga alam kung saan yan at tanging ang legal team at ang pamilya lang ni Tatay Digong ang nakakaalam kung saan po yan. But so pwede rin po yan. No? So ang mga possibilities ay nandyan ang Japan, nandyan ang Cambodia, nandyan ang South Korea, nandyan ang Australia, nandyan ang New Zealand kasi hindi na din man ganun kalayo ang New Zealand. No? Pero sa buong Southeast Asia, wala na pong ibang mapupuntahan ang Tatay Digong dahil Cambodia lang po talaga ang miyembro. At pagdating naman po dito sa Middle East, halos wala naman pong miyembro ng Middle East na miyembro ng ICC. So ang isang possibility pa ay sa Netherlands. No? Pwede rin na palayain siya sa Netherlands kasi magkakaroon lang ng house arrest. No? Na mas mabuti pa kasi ang prioridad ng pamilya naman, unang-una yung hindi talaga siya nalilimitahan ng movement. Bagamat kung mapapansin yung hinain na motion no, ng mga abogado ni Tatay Digong, meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang. No? Na nangyayari ngayon no, kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya. No? So nandun pa rin yung kondisyon na close family na lang magkakaroon ng contact kay Tatay Digong. Bagamat I'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan. Bagamat yung kulungan po niya ngayon, modern, wala ng rehas. So yung ating kasabihan na humahalik sa rehas, wala pong ganun kay Tatay Digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto. Bagamat, limitado talaga ang kanilang movement. So ang aking fearless forecast, po pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit, at dahil Tatay Digong, kapag may, yun nga, no, pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay yun nga po, namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte dahil kay Milosevic po talaga hundreds of thousands ang namatay doon sa Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po napagtataka ko no? Dahil bumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yugoslavia kasi hundreds of thousands kung hindi millions ang namatay dyan. Yung concentration camp po, no, nauso muli sa Yugoslavia no, nung nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at lumaban ng Serbia para panatiliing isang bansa pa rin yan. No? So sa akin po, sa aking karanasan bilang isang profesor ng international law at saka sa aking practice, talaga naman pong importante ang International Tribunal kapag pinag-uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung milyones na namatay ng mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, no? At saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon nga doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, 40 plus lang ang biktima. Samantalang kami nga yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, nalitis namin, napakulong namin ang mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang apela nila sa CA, 58 yon. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan. Napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 o 40 something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. But in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motion neto, no? Doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin. No? Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision dyan. No? Pero sa akin, gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy
well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC. Kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung desisyon. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag nagdesisyon ng lokal na hukuman, no? Kasi ang kapulisan ng Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura, no? Samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko, pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ay isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nilang pupolitikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga huwes, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong. No? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Digong pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi reckoned from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso dyan, ang Pilipinas ang pinakomento doon sa motion ng prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon nga tayo natalo kasi hindi naman inargue ng Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman. Ang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle na Philippine courts are able and willing to operate. No? At ang sabi naman ng hukuman, hindi mo naman inargue kung anong epekto ng paglalabas ninyo sa tratado, no? So, ibig sabihin yan, inaamin mo na mayroong jurisdiction. At yung complementary naman, pwede mong ilabas dyan sa confirmation of charges, no? Pero ganun pa man, kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan niyang motion to dismiss on lack of jurisdiction dahil nga dun sa pangalawang taon na nagsimula yung request for preliminary investigation ay dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na pwede lang magpatuloy ang investigasyon kapag nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamit din niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in-emphasize ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon pa rin. So sakop siya nung isang taon matapos magdeposito ng instrument of ratification na nabigyan ng apiso ang piskalya ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. At pagdating naman sa Pilipinas, malinaw na malinaw, nasa pangalawang taon na yan. Pero yun nga po, talagang delikado yung argument ng mga abogado ng mga biktima ng sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinidnap na ni Marcos Jr. si Tatay Digong, hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At ito nga yung kukwestiyonin ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue, importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang pangingidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima, tama ba yan? O dapat dahil ito'y mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman. Talagang sa akin, importanteng madesisyonan po yung kasong yan. No? At siyempre, kapag nagdesisyon ang Dutch court na dapat
bigyan ng mas malaking importansya ang karapatan ng pantao, naku, isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan. Sino ngayon ang masusunod? Yung headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuidaw ang good government of Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC, or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao? Sa akin, siyempre, wala pong debate dyan. Mas importante karapatang pantao kaysa just sa tinatawag na headquarters agreement, dahil in the first place, yung hukuman dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao.